Mabuhay ka, forward thinkers! Welcome back sa Melvin C.C. Valenzuela Podcast. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang krimen na laganap sa mga mataong lugar kasama na ang malalaking mall, ang pickpocketing o dukot. Kahit hindi ito karahasan, ang pakiramdam lang paglabag at pagkawala na nararanasan ng mga biktima ay malaki. Susuriin natin ang isang totoong pickpocketing senaryo. Aalamin natin ang mga kahinaan na sinasamantala ng mga kriminal na ito at pag-uusapan natin ang importanteng aksyon at responsibilidad ng bawat miyembro ng security force. Tignan din natin ang mga SOPs, security policies at corrective preventive measures na pwedeng i-implement para labanan ang karaniwang krimen na ito. Isipin niyo ito, isang pamilya ang nag-enjoy ng araw sa mall, naglilibot sa isang busy na department store. Habang dumadaan sila sa isang mataong aisle, parang aksidente lang na sumagi ang isang tao sa tatay. Hindi niya alam, ang taong ito, isang magaling na pickpocket, ay mabilis na kinuha ang kanyang wallet sa likod ng kanyang bursa. Nagpatuloy ang pamilya sa pamimili, hindi alam ang pagnanakaw hanggang sa makarating sila sa cashier. Ang frustrasyon at abala ay agad-agad, kasama na ang pag-realize na ang mga valuable credit cards at identification documents ay nasa kamay na ng isang magnanakaw. Ang senaryo na ito ay nagpapakita kung paano sinasamantala ng mga pickpockets ang mga mataong lugar at umaasa sa stealth at distraction para maisagawa ang kanilang krimen. Madalas silang nagtatrabaho ng magkakasama. Ang isa ay gumagawa ng diversion habang ang isa naman ang gumagawa ng aktwal na pagnanakaw. Ang kanilang mga target ay madalas ang mga distracted shoppers, tourists o mga taong may dalang easily accessible valuables. Ang mataong kalikasan ng mga mall ay nagbibigay ng perfect cover para sa mga kriminal na ito para makisama at mabilis na mawala. Pag-usapan natin ang specific na aksyon at responsibilidad na dapat asahan sa bawat miyembro ng security force sa isang pickpocketing situation. Bago ang insidente, prevensyon, CSO. Dapat trained ang mga CSO na makilala ang mga senyales ng pickpocketing activity. Kasama dito ang mga taong nagtatambay sa mga mataong lugar, malapit na nagmamasid sa mga shoppers o nagkakaroon ng kahina-hinalang interaksyon sa iba. Dapat visible ang mga CSO sa mga high-traffic zones, kumikilos bilang deterrent at proactively nag-oobserba ng mga potential pickpockets. Security guard, dapat regular na nagpapatrolya ang mga guard sa mga designated areas, nagbibigay ng atensyon sa mga mataong lugar tulad ng food courts, shopping aisles at entrances. Dapat silang trained na makilala ang mga kahina-hinalang tao at alam nila ang mga karaniwang pickpocketing techniques tulad ng bump and grab o paggamit ng coat o bag para itago ang kanilang aksyon. Supervisor. Dapat regular na mag-briefing ang mga supervisor sa kanilang team. Pinapaalala ang importansya ng vigilance at awareness ng pickpocketing tactics. Dapat din nilang tiyakin na alam ng mga guard ang layout ng mall at mga potential hotspots para sa pickpocketing activity. Security manager. Ang security manager ang responsable sa paggawa at pag-implement ng security policies na tumutugon sa pickpocketing, kasama na ang prevention strategies, response protocols at evidence collection procedures. Dapat din silang makipagtulungan sa mall management para mag-implement ng environmental design principles na pwedeng makapigil sa krimen tulad ng sapat na ilaw at clear sightlines. Habang nangyayari ang insidente, immediate action. Kung makita ng isang CSO ang pickpocketing incident, ang prioridad niya ay i-alert agad ang security team, magbigay ng description ng suspect, ang kanilang lokasyon, at anumang detalyes tungkol sa biktima. Dapat niyang obserbahan ang mga suspects nang hindi nila nalalaman kung posible at mag-relay ng impormasyon sa mga responding units. Security guard. Pagkatanggap ng alert, dapat mabilis at maingat na mag-respond ang mga guard sa lokasyon. Kung nasa vicinity pa ang suspect, dapat nilang subukang pigilan ito, sinusunod ang established procedures at nirerespeto ang karapatan ng suspect. Kung nakatakas na ang suspect, dapat mangalap ng impormasyon ang mga guard mula sa biktima at sino mang witnesses
kasama na ang descriptions ng suspect at ang mga ninakaw na gamit. Supervisor, dapat idirekta ng supervisor ang security response, makipag-coordinate sa mall management at law enforcement, at tiyakin ang kaligtasan ng mga shoppers at staff. Dapat din niyang simulan ang evidence collection procedures, kasama na ang pagkuha ng witness statements at pag-review ng CCTV footage. Security Manager. Dapat ipaalam sa Security Manager ang insidente at magbigay ng guidance kung kinakailangan. Dapat niyang subaybayan ang investigasyon, makipag-coordinate sa law enforcement, at tiyakin na na-file ang lahat ng necessary reports. Pagkatapos ng insidente, corrective and preventive, lahat ng security personnel, dapat i-document ng lahat ng involved personnel ang insidente, kasama na ang witness statements, suspect descriptions, at details ng mga ninakaw na gamit. Dapat silang sumali sa mga debriefings at reviews para matukoy ang mga lugar na pwedeng pagandahin. Supervisor. Dapat magsagawa ang supervisor ng post-incident analysis kasama ng team, sinusuri ang response at tinutukoy ang anumang training gaps or procedural weaknesses. Security Manager. Dapat magsagawa ang Security Manager ng comprehensive investigation, sinusuri ang security policies at procedures para matukoy ang mga vulnerabilities na sinamantala. Dapat siyang makipagtulungan sa mall management para mag-implement ng corrective actions at preventive measures para mabawasan ang panganib ng mga susunod pang insidente. Pag-usapan natin ang specific SOPs at security policies na pwedeng makatulong para maiwasan at ma-mitigate ang pickpocketing. Crowd Management Procedures. Mag-implement ng procedures para i-manage ang mga crowd, lalo na during peak hours at special events. Kasama dito ang pag-deploy ng additional security personnel, paggamit ng barriers para i-control ang flow, at pagbibigay ng announcements tungkol sa pagiging aware sa mga gamit. CCTV Monitoring Protocol, magtatag ng protocol para sa active na pag-monitor ng CCTV systems, lalo na sa mga high-risk areas. Kasama dito ang regular checks ng camera functionality at malinaw na guidelines para sa pag-review ng footage pagkatapos ng insidente. Public Awareness Campaigns. Gumawa ng public awareness campaigns para turuan ang mga shoppers tungkol sa mga karaniwang pickpocketing techniques at hikayatin silang maging vigilant at mag-report ng kahina-hinalang aktibidad. Isaalang-alang ang mga corrective at preventive actions na ito. Increase security presence. Mag-deploy ng additional security personnel, lalo na during peak hours at sa mga high-risk areas. Collaboration with retailers. Makipagtulungan sa mga tenant ng mall para magbahagi ng impormasyon tungkol sa pickpocketing trends at para mag-coordinate ng security efforts. Environmental design. Pag-isipan ang environmental design principles na pwedeng makapagpabuti ng natural surveillance at makapigil sa krimen tulad ng clear lines of sight, sapat na ilaw, at strategic na paglalagay ng mga salamin. Ang pickpocketing ay maaaring maging frustrating at upsetting experience para sa mga biktima. Sa pamamagitan ng pag-implement ng mga proactive security measures na ito, ang mga mall ay maaaring lumikha ng isang mas ligtas at mas secure na environment para sa mga shoppers. Tandaan, ang vigilance, awareness at isang well-trained security force ay susi sa pagpigil at pagtugon sa mga insidenteng ito. Salamat sa pakikinig. Manatiling ligtas at sumama sa amin sa susunod na pagkakataon para sa isa pang insightful na episode sa seguridad ng mall. Thank you for listening to the Melvin C.C. Valenzuela podcast. If you found this episode helpful, please share it with someone who could benefit. And don't forget to subscribe for more valuable insights. You can find us wherever you get your podcasts. Now, it's time to put these strategies into action. I'm confident you'll see positive results. Remember, growth is a continuous journey, not an event. Embrace it and always grow forward.